Oh, so yun na nga. So sa pagbabalik natin ng ating paggawa ng mga long form video, so i-flex na naman natin ang ating buhay sa araw-araw. So ayan na nga guys, kung napapansin nyo, medyo masama ang panahon. So babalik tayo sa loob para gagawin natin ang ating daily routine na pag-exercise. So at yun na nga, natapos na tayo sa ating daily routine na pagsasayaw at tayo naman ay pinagpawisan ng konti. So ayan na nga guys, masama ang panahon. So ang gagawin ko ngayon ay kukuha na lang ako ng mga gulay na gagamitin ko mamaya hapon. Mas mainam na guys na kukuha na tayo ng gulay kasi napakahirap kumuha ng gulay kapag umuulan. So ang ibang gulay naman na kukunin natin ay malunggay, sitaw doon po sa likuran ng bahay. So medyo madulas doon kapag basa yung lupa. Actually guys, nagbabalik po ako na gumawa ng mga long form video kasi requested to ng iba o karabihan. Sa kanila ay gusto nilang gumawa ako ng long form video kasi sayang daw. So maraming nagme-message sa akin. So ayan na nga guys, yung mga long form video ko pa rin ay dito pa rin sa loob ng aming bakuran o yung mga ginagawa ko lamang sa bang araw-araw na gawain dito sa bahay. Sa totoo lang guys, napakapagod talaga gumawa ng long form video kasi ang gagawin, mag-iisip ka pa talaga kung ano po yung gagawin mo sa araw-araw o ay yung ano yung i-content mo. Tsaka pagkatapos i-edit mo pa yung video. Pero continuous pa rin natin kahit may isa-isa lamang. Isa-isa lamang na long form video yung gagawin natin sa araw-araw. Kung napapansin nyo guys, madalang na nga lamang pala yung mga gulay dito sa amin kasi araw-araw kami nagugulay. Sa dahil araw-araw na kinukunan yung mga gulay, nauubos at kumukunti na lamang ito. So ayan na guys, madali lang namang tumubo itong talbos ng kamote lalong-lalo na kapag umuulan. Meron nga lamang mga ilang-ilang gulay na kapag napaparami yung tubig o basa ay nalalanta po yung dahon nila. Katulad na lamang ng pichay. Madali lamang malanta yung pichay kapag umuulan. Sa totoo lang guys, papuntang summer na sana ang panahon pero hanggang ngayon ay parang nagbabadya pa rin yung ulan na bumagsak. Sa totoo lang mayroon daw balita na mayroon na naman daw bagyo at sana wag matuloy yung bagyo na yon kasi kawawa po yung mga tao dito na nagpapaani ng kanilang mga palay at napakahirap magbilad ng palay kapag medyo masama yung panahon, hindi tayo nakakatuyo ng palay niyan. So ayan na nga guys, parang babagsak na naman, napabagsak talaga yung ulan. So ayan guys, pupunta na naman tayo sa likuran ng bahay. So dito tinanim namin yung mga sitaw. Actually guys, yung mga tuyo na dahon na yan ay palipas na po yung ibang puno ng sitaw. So ngayon, itong may lubid na nakatayo, yan na naman yung panibago na sitaw na tumutubo. Yung mga kinukuha ko na sitaw guys, ito po yung bunga ng palipas na puno ng sitaw. So ayan, at ito naman yung panibago na tanim. Kapag namamatay na talaga yung mga ibang puno ng sitaw, meron na naman tayong panibago na kapalit bagong sitaw. At alam nyo ba guys, ito lang ang napakahirap dito sa sitaw kasi binabahayan siya ng mga malalaki na langgam. So ayan guys, meron din po tayo ditong mga saluyot o tagabang kung tawagin dito sa Romblon. At isa din to guys sa mga gulay na kapag rainy season ay tumutubo lamang siya ng kusa sa mga gilid-gilid ng yung bakuran. Kabaliktaran naman ito sa pichay na kung saan kapag ang pichay ay kapag masyadong nabasa ng tubig, nauulanan ay parang nalalanta yung puno ng pichay. So ito guys ay hindi. Mas lalong dumadami ito kapag tag-ulan at lalong-lalo na yung talbos ng kamote. Kaya ang natutunan natin dito guys, lahat ng bagay na dito sa mundo ay may kanya-kanyang kahinaan. Tao o hayop at lalong-lalo na yung mga tanim natin sa palibot ay mayroon kanya-kanyang kahinaan. So dadamihan na lang natin yung pagkuha ng saluyot o tagabang kasi marami pa naman ito sa paligid ng bahay. At dito naman na part guys, dito po yung malunggay. Meron din po kami ditong luya at saka yung tanglad. So kukuha lamang tayo ng konti ng malunggay at tayo ay baba na at babalik tayo sa loob. Take note guys, hindi ako bababa dito sa puno ng malunggay ha. Dito ako bababa sa likuran ng bahay, medyo matarik kasi. So ayan na guys, dito na nga tayo sa loob ng bahay. Hihiwalay-hiwalay na natin at hihimayin natin. Unahin nga po pala natin dito yung sitaw. So ang ihahalo ko dito na isda guys, yung isda na burawis. So maraming salamat sa panonood guys ng aking mga video at asahan nyo na ipagpatuloy ko ang aking paggawa ng aking long form video. At huwag nyo rin po sana akong kaligtaan na suportahan sa aking kabilang platform dito sa YouTube channel. At gayon din po ang aking Facebook account, Jerby Ampong, at lalo na yung TikTok. At hanggang dito lamang. See you next vlog. Bye-bye!